good morning po. Nandito kami ngayon sa labas ng Ace Avenue Medical Center. Ito po yung si Kuya GR. Pero ang totoo mong pangalan, Ernesto. Garcia. Yes, si Sir Ernesto Garcia. Ito po yung nag-viral natin doon sa TikTok na ipinost natin yung may dumating ditong clearing operation ng taga-MMDA na isa po yung sa mga motor niya is na kuha at dinala sa impounding area. Ngayon, plano sana natin na tulungan din sana siya. Tinahanap ko nga siya, pati sa mga comment, tinatry ko po na kontakin siya kung sino yung nakakilala sa kanya para sana matulungan ko. Dadalhin natin sa impounding area, tulungan natin na makuha yung motor na libre. So ang ginawa naman pala niya is pinuntahan niya rin agad, tinubos niya na, nakiusap siya doon, tinubos niya ngayon ng 500. So dapat sana 1,000 yun. So naka-minus tayo ng ano. So ngayon, kumusta naman yung baby mo? Ito po, nandun po sa incubator kasi yung pambili sana, bibili ako ng gatas. Yung gatas, nilalagay lang po sa tubong maliit para makailan yung baby na gatas. Yung asawa ko po, dialysis, tapos cesarean po pag-anak. So it means, Kuya JR, dalawa yung nasa hospital mo. Yung asawa niya po nasa hospital, yung baby nasa incubator. yung baby naman nasa incubator. Pero same lang daw sila na same lang sila na nasa S Avenue Medical Center. So kawawa naman. So anong development ngayon ng baby mo? Ngayon, okay na yung bata po. Okay yung bata. Kahit naman. Sibrahan pa nila. Inoobserbahan pa. Kasi si Mrs. mo naman, kumusta na? Ayun, araw-ano po, nagda-dialysis po. Nagda-dialysis? Anong cause nun sa pagkapanganak niya? Kaya. Creatinine. Opo. Mataas yung creatinine. Laging 1-1 na po. Mabuti daw po, hindi daw nasabi ng doktor nagtulak. Tapos kahapon po, sinalinan siya ng 2 bag na dugo. Na dugo. Tapos, kita nyo to, ha? Tapos kanina, nag-space siya ng dugo. Mamaya 5 hours, nakikita yung result ng dugo. So, magkano yun? 3,000 yung binayaran ko yun. Kita nyo yun, ha? What a small world, mga ka-OFW. Di ba? Natutukan ko siya kasi nag-cover ako as a media. Nag-cover ako dun sa MMDA. So ito pala, tamo ngayon, nagkita kami. Muling pagkikita namin ni Sir GR. Nalaman natin ngayon yung totoo. Dalawa pala sa pamilya niya yung nasa hospital. Nangangailangan po siya ng tulong. Kumakatok po siya. Kuya GR, ikaw po magsasalita. Kumakatok po ako sa mga mabubuting may kapal po dyan. Kung sino may meron. Maraming salamat po. Okay lang po. Kung mag-ano lang po, nagkakatok ako sa mga puso nyo. Kung sa financial, kung meron po kayo, maraming salamat po sa lahat. Kumakatok po siya sa mga puso nating mga OFW na nakakalungkot naman. Bigla ako nalungkot. Dalawa. Ang hirap nun, ha? Asawa mo nasa hospital, tapos yung baby mo nasa hospital. Araw-araw po. Nakakatulog ka pa ba? Pag-isa, sa nakaisip. Pero tibay lang, ha? Nandito Tibay lang. kami. Tibay Ngayon, lang nakilala mo kaming mga OFW, as a chairman din ng OFW, as a media. Laban lang. Nandito kami. We will try our best. I will do my best na tumulong sa iyo. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para makatulong sa iyo, ha? Gagawin lang lahat ng father para sa pamilya. Yes, yun yung 100% doon. So, panawagan muli sa ating mga OFW. Mga OFW, maraming salamat po. Kung manunod po kayo, maraming salamat. Nagkakatok po ako sa isipan nyo at sa mga puso nyo. Mga kunting tulong lang po kung pag-ibigyan nyo. Okay, so salamat po at ako din makapagbigay lang din naman ng kahit kunti man lang para At maraming kay sir. At maraming salamat. napinost niya sa TikTok, maraming. We never expect na mag-viral, ha? Talagang wala naman sa loob ko talagang na mag-viral. At nagulat na lang din tayo na daming nakisempatya. Salamat po sa ating mahal na mga OFW all over the world, sa ating mga OFW na
nanonood at nakikida simpatya sa ating kaibigan na si Sir GR, si Sir Ernesto, na kumakatok po sa inyong mga puso. Tumulong tayo or we'll do our best na makatulong po sa ating kapwa. Kasi kung ako lang din mag-isa, ipapahayag ko lang sa media, ilalabas ko sa public kung kinakailangan. Kung kinakailangan ko, ilapit natin sa kung saan pwede natin ilapit. I will do my best po para kay kuya, para sa pamilya niya na sobrang nakakaawa. Ngayon na bigla akong para ako ng lumo eh. Kasi Dalawa pala sa pamilya niya yung sana naman po sa ating government, especially sa MMDA, kung ganitong may mga sitwasyon at mayroon naman silang pinapakita at sabi nga ng mga ibang OFW dyan na hindi naman yan iiyak kung hindi sincere o totoo yung sinasabi niya. Nakita ka kasi namin na umiyak eh. Opo. Nakita kita rin sa pag-cover ko na umiyak ka eh. Kaya umiyak nun sir kasi kailangan po. Kailangan daw po talaga Kasi ng gatas. Ganun baby ako, niya. naghingi ng tulong rin doon sa kahin niya ng pinansan para pambili ng gatas ng anak ko. Yes nun, hindi naabutan ko yung bukas na bibilan ng gatas, yung first date. Hindi ko naabutan po yung bibilan ng gatas, nasaraduhan po ako. Anong oras po ako nakalis ng Marikina. Kumuha pa po ako ng pera sa kahin ko para naghiram ako ng pang-pinansan sa gatas. Yung nasaraduhan na po, kinabukasan na po ako nakabili ng gatas ng mga tapo. 20 po house, hindi siguro. Yung mga sobra-sobra atang gatas, 20 na pa lang sa baby ko. Kasi 20 po, hindi ako nakabili ng gatas ng araw na yun. Pero that time na yon, kinabukasan na ihatid mo ba agad yung gatas sa baby mo? Bumili muna ako bago ko Na ibalik ulit dito. So, awa naman ng Diyos, thanks Tapos, God at naihabol mo pa din para sa baby mo. Okay? Sige, gano'n na lang. Salamat sa mga OFW, GR. Salamat sa mga OFW. Maraming salamat sa mga OFW. Sana may mga puso at isip po tayo na tumulong. Maraming salamat po sa Panginoon. Nalungkot ako. Sana all.